Magaling araw dahil patapos na po ang Disyembre 2025 at gusto niyo po pala ng update musika patungkol sa Universal Social Pension. Ngayon po ay meron tayong papanoorin na interview mula musika po sa Social Senior Citizens Party List. At ito po ay pinaliwanag ang Universal Social Pension, kung ano bang status, ano ba yung ganap at musika, ano ba ang dapat nating malaman sa update patungkol po sa Universal Social Pension. Dahil napakarami pong nagtatanong sa akin patungkol po dito, musika. And I want you to listen at courtesy po sa DZXL, musika po, dahil sila po mismo ang nagpanayam. Sa tawag dito, musika panayan po, para makuha po ang update sa Universal Social Pension na inyo pong hinihiling palagi. Kaya naman, heto po pakinggan musika ninyo kaibigan si Congressman Rodolfo Ompong Ordanes ng Senior Citizens Party List. Kung Congressman OP, magandang umaga po. This is Aljo Benser. Hi, good morning Alo, at sa ating mga nakikinig sa ating palatuntunan, lalo-lalong na yung ating mga senior citizen. Opo, kung pong ito, full support ang National Commission of Senior Citizens dito po sa substitute bill, dyan po sa mababang kapulungan, para i-expand po mga benepisyo and strengthen social protection sa ating mga Filipino senior citizens. Lalong-lalo na ito pong kanilang monthly pension, universal social pension, o para bigyan po ang ating mga kababayang, mga nakatatanda ng regular pension regardless of income status. Opo. Ano pong update nito kung Ompong? Well, pumasa na yan sa Committee on Senior Citizens at isusubmit na natin sa Committee on Appropriations. Ang nakikita ko lang problema yung kung magkano ia-approve ng APRO. Kasi yung last sa Congress ay 500 lamang yung inapprovean nila. Now, syempre, due to inflation, gusto nating across the board gawing 1,000. Okay? Yun lang ang nakikita nating problema natin, pero hindi naman siguro masyadong problema dahil ang yung bill ni Senator Risa ay PH 5 piso. Okay. Siguro pagdating sa BICAM ay pag-uusapan kung magkano yung talagang ibibigay natin at ako yung umaasa na itong universal pension na to ay maisa sa batas natin itong susunod na taon. Opo, kasi yan ang matagal ng inaasam ng ating mga senior citizen. Opo, sapat lang ho ba indigent and non-indigent senior citizens monthly pension of 1,000 pesos sa tingin ninyo? Alam mo, sa tingin namin ay kulang talaga. Pero ang problema nga pagdating sa DBM, palagi na lang tayong parang nanlilimos tayo sa gobyerno tinitipid sa gusto nga namin sana 2,000. Kung hindi naman makapasa sa DBM, sila kasi nasusunod Opo, sasabihin walang pondo, pero ngayon kita mo naman lumabas ang lumabas. Marami palang pondo na hinilaan lamang dun sa mga kinukurakot ng mga tiwaling tauhan ng gobyerno. Tama. Opo. Okay? Hingi din kami ng update, Congressman Ompong. Dito po sa pagpapalawak pa ng amendments dito sa Republic Act number 7432. Mandatory diskwento, VAT exemption sa mga basic commodities, healthcare services, transportasyon, at ilan pang essential services sa ating mga kababayan. Opo, Senior C, ano natin yan na nakapasa na rin sa Committee on Senior Citizen. Halos baka opo next month o January o February. Lusot na yan sa UPRO, dadaan kasi ng UPRO, pero pinatitibay natin yung mga diskwento, mga benepisyo ng ating mga senior citizens. Dinagdagan natin yan yung discount sa utilities, yung tubig at kuryente, ay ginawa natin from 5% to 15%. At yung sa mga groceries, siguro ang recommendation namin ay 10% ng sa grocery items, yung mga basic necessities and crime commodity. Hindi naman lahat ng groceries ay bibigyan ng discount. Siyempre, maraming aangal na mga negosyante. At least meron ho tayong tulong no move na ginagawa ho nga dyan sa Kongreso. How about ang ano lang dyan, kaya lang nagtatagal opo? Ay bibigyan natin ng ngipin yung batas. Bibigyan natin ng parusa yung mga hindi sumusunod. How about itong pag-expand ng employment opportunities? Or sa ating mga senior citizens, Congressman Hongpong, pinag-usapan na rin yan sa committee at medyo pinaplantya lang sa fine-tuning para lahat kasi yung mga suggestion na recommendation ng mga city resource persons ay kinoconsider natin. Pero pinag-usapan na rin yan sa committee. Opo. Ito may nagtatanong dito. 0 bills daw sa doctor's fee, medication, laboratory fee sa ating mga senior citizen. Nako, yan nga yan nga yung mga
para akong resolusyon. Aha, kasi alam mo may mga doktor na may mga gamot na sa kanila lang available. Ganon. Mm. Hmm. Tapos ang, professional fee nila hindi puwedeng isama roon sa guarantee letter na ibinibigay natin sa mga may sakit. Gano'n? Nakakaawa yung ano, yung mga pasyente lalo na yung mga senior citizens. Oho, bibigyan natin ng GL, hindi naman tinatanggap do'n sa ano ng mga profe, ng mga doktor. O iba, yung kanilang ano, gusto nila bago lumabas sa mga pasyente ay bayad na. Yung kanilang ano, yung kanilang professional fee parang ginikipit nga natin ng ano, ang mga pasyente, tapos may mga gamot kahit na hahanapin mo sa buong Pilipinas, wala kang makikita sa kanila lamang, OOMM, gano'n ka-ano gumawa na ako ng resolution diyan. Investigation sa mga nalutas na yung mga problemang 'to. Hmm. Sa mga private bedrooms din sa mga ospital, panawagan nila at least 50% discount. Well, siguro isasama natin yan pag nagkaroon ng investigation. Mhm. Ito din pagpapatibay pa ng proteksyon ng ating mga senior citizen. May nagte-text dito sa mga manloloko o lalo na sa online. Marami hong naloloko sa online. May mga scammer ho na nabibiktima ang ating mga senior citizen. Oo, meron kaming isang kaso yung matagal na pinaghihirapan ng senior citizen. Opo, milyon milyon, naubos. At nakapagtataka ilang bangko 'to, kung isang bangko lang medyo hindi ka ano 3, 4 na bangko yata yung naano na scam yung matanda, nakakaawa. Kaya yun nga napag-usapan na rin 'yan, na pinag-uusapan na lang namin yung kung ano bang parusang ipapataw doon sa mga nangi-scam ng mga senior citizen. Hmm. Alam mo naman yung senior citizens pagka binola na kung magkakaroon ng kita, hmm, tinataya na yung napakahabang panahon nilang inipon. Hmm. Panawagan talaga, opo. Maibalik ko lang itong universal social pension, ito talagang panawagan ng ilan nating mga halos lahat mga senior ho natin, sir, tawanan. Hindi kasi nga joke ang nangyari ko, sir. Yung ating social passion for indigent senior citizen ay hindi naman na-implement ng maayos. Okay? May kaya na nakasama roon sa tumatanggap. Mhm. At meron yung matatanda na 70 hindi pa nakakatanggap kasi nga pag malakas ka roon sa nag-evaluate kahit 60 anyos ka palang nakasama ka na boss. Mhm. Kaya nga pinagpili-pilitan natin itong universal pension para wala nang kang lahat na bigyan, whether pensioner or non-pensioner, mayaman o mahirap, lahat maano na mabigyan na. Tama. Pati si Kato'y maging batas, pati si Presidente Marcos, BBM, kasama sa makakatanggap nito. Tama. At huwag daw pahirapan ng ating mga nakatatanda, mga kababayan, lalo na yung mga pumipila sa ayuda ng haba-haba daw hanggang sa abute ng masamang pakiramdam. Oo ano yan, talagang meron pang hinihimatay dyan pagka nagkaroon ng ayuda sa init sa pagtila. Opo. Okay. Sige, sa pangkalahatan na lang po ang inyong mensahe sa mga nakikinig po nating mga senior citizen sa mga oras na ito. Congressman OP, go ahead po. Unang-una tayo'y binabati natin ng ating mga senior citizens ng Merry Christmas at sana po ay ingatan natin ang ating sarili at maraming handaan ngayon. Baka tayo nga mapabayaan natin ang ating kalusugan ay ika nga tayo magkasakit. At sa mga senior citizens, pinapangako ko po sa inyo na lahat gagawin ng Senior Citizens Party List para po pabigyan tayo nga yung lahat ng benepisyo na kailangang ibigay sa atin ay ating ipaglalaban, lalo-lalo na po itong universal pension natin at samahan niyo po ako ng panalangin na sana ito ay matapos na at maabatas na natin. Yun lang po at muli maraming salamat sa pagbibigay po sa akin ng oras. Muli ay magandang umaga.